Ano nga ba ang ating mga balitang uunahin? Ayan, siyempre magsimula na tayo ng ating mga balita. Magandang araw po. Ito na naman po si Boss Dada. At maghahatid na naman tayo ng mga walang kwentang balita. Mga balita sa Pilipinas na putangin na niyan. Walang kasilbi-silbi. At siyempre simulan na natin dyan sa nalalapit na impeachment. Oy, by the way, ang ganda ng ang ganda ng mga content patungkol kay patungkol kay Senator Marcoleta ha. Grabe si Marcoleta. Talagang nakikita natin na inaano niya, talagang tinutuos niya lahat ng mga senador. Para mas magaling pa si Senator Marcoleta kaysa kanila Tito Soto, kanila Kiko Pangilinan. Mas magaling pa siya kaysa kay Jinggoy. Hindi kasi maganda yung kay Jinggoy, yung kanyang interpellation kay Jinggoy. Kasi patay mali siya pa to si Jinggoy. Oo, hindi ko alam kung bakit naglalaro pa sa dalawang ilog. No, kasi sinabi ni Jinggoy na yun nga daw corruption, ganyan, yung mahiya naman kayo, sabi ni Pangulo. Oh, yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, itinapik nung dalawa, itinapik ni tawag diyan, itinapik ni Marcoleta at saka nito ni Jinggoy Estrada. Oo, at nung itinapik nila, sinabi nito ni Jinggoy Estrada na tinanong siya, sino sa tingin mo? Tinanong siya ni Marcoleta kasi nag-privilege speech ka na rin lang naman, kumpletuhin mo na. O nag-privilege speech ka, ang iyong in-address ay si Pangulong Bongbong Marcos. So sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati na kayo ay yung mga magnanakaw dyan. Oo, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Oo nga, sinabi nga niya yun. Ang kulit mo, sinabi nga niya yun sa harap ng mga congressman. Sinabi niya na mahiya naman kayo. Tapos yung mga buwaka ng inang congressman, imbis na mahiya, nagsitayuan, tas nagsipalakpakan ng mga hayop. Gulat din ako Miski ako napaha, putangin na niyan. So ibig nyo sabihin, yung sinabi ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo, hindi nyo inisip na kayo yun? Sa sobrang kakapal ng mga mukha nyo, nung sinabi ni Bongbong Marcos yun, hindi nyo naisip na siya yun, na kayo yun. Pero sa bagay, sabi nga niya, siya nga, nagpapatay mali siya Tangin na siya nga, kasapakat din dito sa pagnanakaw natin nakakapagsalita pa siya ng ganyan Makapal nga ang mukha niya di kapalan din natin ang mukha natin. Meron kasing parang hindi naman malaking debate. May maliit na debate na naganap diyan sa Senado. Sinabi nga ni Jinggoy Estrada, sabi ni Jinggoy, natin? Ano ba yung maingay? Yung kalsada pala. Sabi ni Jinggoy, nagsalita ang Pangulo tungkol sa mahiya naman kayo, bla 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 bla. So tinanong ni Marcoleta, sino ba sa tingin mo yung mga sinasabihan niya na mahiya kayo? Sabi ni Jinggoy, yung mga flood control project, bla bla bla, mga DPWH contractor. Ganun ba? So sa tingin mo para sa contractor 'yon? So ikaw, sa tingin mo nakatayo siya doon, kausap niya yung mga congressman, sino sinasabihan niya? Yung mga congressman o yung mga contractor na sinasabi mo? Alam mo, sabi niya ni Jinggoy, ikaw ang galing ng Congress, ikaw ang nakakaalam kung sino. Hindi yun. Ang sinasabi ni Marcoleta, diretsuhin mo, sino sa tingin mo yung sinasabihan niya? So kung ang tingin mo, ang sinasabihan niya ay itong mga contractor, so sinasabi mo ba na hindi niya sinasabihan ng mga congressman? So masyadong playing safe sobrang playing safe na ito ni Jinggoy. Anong sabi niya ni Marcoleta sa kanya? Ako, taga-Congress ako. Alam mo, sabi niya, nga, ikaw ang taga-Congress, di ikaw nakakaalam. Imposible, alam ko, di mo alam. Di wala kang alam, Jinggoy, ibig sabihin. Di ba? Bilang isang senador, dapat alam mo kung anong mga nangyayari sa kapaligiran mo, tama? Di ba? Dapat alam mo kung sino yung mga pinatutungkulan. So eto, sabi ni Marcoleta, palagay ko nakatayo siya doon kaharap yung mga makakapal na mukha ng mga congressman na nung sinabihan niya mahiya naman kayo, mga kupal kayo.
nagsipagtayuan at nagsipaglalakpakan pa. Feeling ko, sabi ni Marcoleta, actually hindi ko feeling. Mga congressman yan, bakit? Yung mga congressman na yan, sila din yung mga contractor, may mga construction business yung mga kupal na yan, hindi naman lahat. Pero karamihan sa mga yan, may mga sarili-sarili na mga construction firms. At alam naman natin na kapag may construction firm ka, di syempre ang congressman, isa sa mga proyekto niya, yung infrastructure sa kanilang mga distrito. O syempre dahil may construction firm, alam mo, ibigay niya sa ibang construction firm yan. Di syempre ibibigay niya sa construction firm na pag-aari niya. So dadalhin nila yan sa DPWH, and then yung DPWH, tingnan kanino bang distrito to, itong proyekto na to. Yung distrito na to kay Congressman Kupal. Sige, dahil kay Congressman Kupal yan, i-award natin yung subcontractor, yung kontrata doon sa kumpanya niya para hindi siya magalit. So, doble-doble kita ng mga buwaka ng shit. Imagine mo, meron na silang, sabi nga ni Magalong, 20%. Ay, 40% pa nga daw eh. So, meron na silang 40%, tas meron mapupunta pa sa pamilya nila. Yung construction, syempre, pag yung pamilya nila yung construction, syempre, yung audit niyan, yung pag-check ng project na yan, kahit substandard yan, ipapasa nila yan. Bakit? Kasi kay congressman yan. Kaya nga sabi ko, sino ang pinupuntirya na ang gobyerno ngayon? Ang pinupuntirya ng gobyerno, si Inday Sara. Samantalang makita naman natin, daan-daang milyon din ang ginagastos ng mga congressman sa kanilang mga proyekto. Pero kung titingnan mo yung mga proyekto, putang ina niyan, ilang taon na silang congressman, yung proyekto, ang tagal nang napondohan, hanggang ngayon, hindi pa tapos. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot,